guys, welcome sa ating ayoko magseryoso pero sige, welcome guys sa ating day 1. Oh, 'di ba? Naka-day 1 na tayo kaagad. Okay. So day one guys sa ating 30-day ebook writing and selling. So simple lang yung goal natin tonight, everyone. Mag-mind setting muna tayo ha. And I know sobrang dami yung mga pumapasok dyan sa isipan nyo. Pero before tayo magplano or magsulat, pause muna tayo. Okay? Pause. When I say pause, hinay-hinay lang. Kung ano man yung mga dumadaan dyan sa isip nyo tungkol sa 30-day, imagine 30-day training nyo to. Let's take it one at a time. Sabi nga, okay? So, for today, magma-mind setting muna tayo. So, importante basagin muna natin yung mga, alam niyo yun, yung mga doubts natin bago tayo, kumbaga, sumausaw or sumubsub or mag-dive dito sa gagawin nating 30 days ebook writing and selling. Or dun sa ating pinaka-course. Okay? So, yan. Wait lang, ha? So, let's start with the story. Ito si Don, isa siya sa mga classmates ko dun sa academy. Super passionate na itong si Don pagdating sa pagiging estudyante niya. Pero ang problema sa kanya, hindi siya hindi siya makapagsimula kahit gusto niya. Kasi ang gusto niya palagi perfect. Hindi siya gagawin niyang ebook. So, he kept editing. Yung first chapter niya, inabot ng 2 linggo. And guess what? Di siya umabot sa goal. Diba? So, ang ginawa niya for the second time around, in-embrace niya yung mantra ng progress over perfection. Okay? So, everyday, sumusulat na siya, kahit pangit. Alam niyo yun? And then, nung nasa 3 weeks na, natapos niya rin yung draft niya. Ayun, nakahabol siya. So, anong lesson dito sa kwento ni Don? Okay? Don't aim for perfection. Sabi nga, ito, na-mention ko to dun sa free training natin. Ayan. Check ko muna yan. Okay, so just start, guys. Laging in-emphasize yun. Kahit sinong mga coach na makausap nyo, diba, sa kahit anong skill na pag-aralan nyo, ang lagi lang naman sinasabi dyan, just start. Yung mga baby step na sinatawag, importante yun. Okay? So, huwag kayong magpapadala sa pressure ng perfection. Tandaan natin yan, ha? At because walang perfect sa simula. Kaya kung halimbawa, kung title lang ang magawa nyo ngayon or maisip nyo ngayon, walang problema dyan. Basta importante makapag-start tayo. Okay? So, yung moment na mag-start ka, it's already a win, guys. Ganun lang kasimple yun. Okay? Ayan. At isa pang mindset dun sa kwento ni Don ay celebrate small wins. Tandaan natin, kahit title pa lang yung maisip mo mamayang gabi or ngayon, at this moment, or kahit idea pa lang yan, okay na yan. I mean, huwag kalimutang i-celebrate yun, yung mga maliliit na bagay na yan. Seryoso ha, kahit title lang yung matapos mo ngayong gabi or yung magkaroon ka ngayong gabi, that's already a progress. Tama? And ang dami ko na rin naging classmate dun sa academy na parang ganito yung lagi nila sinasabi, ano ba yan? Title lang. Diba? Kasi yun lang yung naano nila eh. Yun lang yung kumbaga na-accomplish nila after nung aming training for that day. Nilalang lang yung makaisip ka ng title. Pero when you start with the small wins, magkakaroon ka ng momentum to keep going. Ayan. Kaya naalala ko si Tin nung nagme-message sa akin. Kasi very proud siya natapos niya yung draft ng ebook niya. And for her, talagang small win pero big impact sa kanya yun. And at natutuwa ako kasi kahit busy tong si Tin, di ba? She was able to manage na magsulat pa rin kahit pa paano. And yun nga, i-celebrate kung ano yung natapos niya on that day, di ba?
And yung first chapter, second chapter, sa kanya nga, inabot pa ng 10 chapters yata. Diba? Malaking bagay na yun. Alright? So guys, kapag may natapos kayo, in case nag-start na tayo magsulat, okay, ng ebook nyo, huwag niyong i-undermine yung mga maliliit na accomplishment nyo. I-share nyo sa bawat isa. Okay? I-share nyo sa bawat isa. Alright? And then, writing a book or your ebook is a journey and not a sprint. Guys, hindi to pabilisan ha. So, isipin mo, writing a book is like a road trip. Diba, pag sino rito mahilig mag-road trip or nakakita ng, o yung, syempre, familiar kayo sa mga mahabang biyahe, diba? So, kahit nagano kahaba yan, at nagsabay-sabay kayong nagbiyahe or nandun sa road trip na yon, yung iba may maiiwan, yung iba may mauuna, pero ang mahalaga yung destinasyon, di ba? Yung destinasyon yung patutunguhan nyo, regardless kay mauna ka or mahuli ka, basta ang mahalaga, maabot mo yung destination ng yung pinaka goal dyan na puntahan. So, tandaan natin guys this is not a sprint, yung pagsusulat natin ng ating ebook. Kasi kung nagmamadali ka, baka mag-crash ka. So, enjoy mo lang. 'Di ba, Joel? Enjoy mo lang every step. Step by step. Mana-knock out mo rin yan. Okay? Yung every chapter, kahit sa tingin mo pangit, yung bawat chapter man na matatapos mo, 'di ba? Yung bawat page, it's all part of the achievement na magagawa mo. Okay? So, bilang startup ebook writer, kasi lahat naman kayo, puro beginner, di ba? Okay lang yan. Relax ka lang. Take your time, sabi nga. Okay? So, take your time. O, tandaan na, hindi to pabilisan. Okay? Enjoy natin yung bawat araw. Isipin natin, guys, 30 days to. So, dapat nag-enjoy tayo. Hindi tayo na-stress sa ating gagawin. Alright? So, that is for etong day 1 na to. Ayan, babasagin lang natin yung mindset natin. And then for day 2, day 3, guys, walk through ko na kayo for this week. Okay? Ang gagawin kong presentation sa inyo o yung process natin or yung structure natin. Every week lang yung gagawin kong pag-i-email sa inyo ng module. Ayoko kasi na although kaya ko i-email sa inyo yung buong module na hanggang 8 modules yon. Kaya lang baka ma-overwhelm kayo. So, ang gagawin nating system, every week, yung pagpipresent ko sa inyo ng module para, kumbaga, every bite, ma-enjoy nyo rin. Okay? So, for tomorrow, day 2, day 3, we will dive into discovering your expertise. Ito, importante to guys. Yung part na minsan na underappreciate natin. Pero sobrang powerful. You don't need to be certified guru. Ito, paulit-ulit na lang sinasabi. You don't need to be the expert. If people ask you for an advice about something, that's value na yun, okay? So, for example, yung story ni Jerome, mahilig siya sa budgeting. Even yung mga friends niya nagtatanong sa kanya, paano ka ba nakaipon ng 100,000 in 6 months? And para sa kanya, wala lang yun. So, it's just like a basic budgeting para sa kanya. Pero guess what? Nung tinry niyang isulat yung mga tips niya sa pag-iipon, the exact basic knowledge turned into a 299 ebook na umabot sa 1,200 downloads in 3 months. Diba? Yung isip natin na para sa atin simple lang, para sa atin ordinaryo lang, pero pag i-share natin sa iba, ang laking bagay pala. Just imagine, yung price niya ng ebook na 299, pag magkano na yan sa 1,200 na clicks, diba, na pagda-downloads, laking bagay yun. Pero for Jerome, parang wala lang. Diba? So, kung okay ba yun? Ito kanina nagtatanong si Joel, magkano na raw yung inabot ng aking pagbibenta sa ebook. So, hindi ko siya pinarasyuhan. Sinabihan ko lang siya na kasi hindi mo rin mag-gauge kung everyday may
may mabibenta ka. Pero it doesn't matter, di ba? Basta ang mahalaga na ilabas mo yun, na-share mo yun, yung ebook mo. And who knows, di ba? Hindi, basta ang mahalaga, kung bumenta yan, araw-araw or hindi, pero for sure, bibenta yan. Yan, ganon. Ganon ang anong pagkiklaim dyan. Bibenta at bibenta yan. Kasi alam mo, yung ginawa mo ay may tulong, may maitutulong sa iba. Okay? So, sa day 2, day 3, meron tayong mga activity worksheets. Simple lang naman yan, don't worry, hindi naman kayo pahihirapan ng mga activity natin. Basta at least magkaroon lang kayo ng simpleng reflection, especially after this, nandun mamaya, makikita nyo sa calendar nyo yung unang-una yung magiging homework. Mamaya explain ko sa inyo, okay? So, yan. Ito guys, pag nagbigay ako ng assignment sa inyo, please try to, to do your homework. Kasi, lang yun, para lang at least masanay kayo na everyday meron kayong ginagawa for this 30-day training natin. Alright? So, yung assignment nyo for day 2, day 3, it's all about your expertise. Magkakaroon kayo ng self-inventory kung ano yung skills na meron kayo na palagay ko hindi nyo pa nadidiscover. Or kung alam nyo man, palagay ko hinahayaan nyo lang na hindi matap. Kasi yung confidence level nyo baka hindi nyo pa na-aabot sa ganung level. So, discover your hidden gold mine, guys. And ang isang manifestation niya kung ano, or para malaman nyo kung ano yung gold mine nyo. Kung ano yung laging tinatanong sa inyo ng tao or ng friends nyo for advice. Ayan, na-mention ko na rin to nung una nating training, sa free training natin, okay? Alright, so balikan natin yung mindset na present from Donna and from Jerome. Ano nga ba yun? So, una, you are already an expert in something. Tandaan niyo yan, guys. Believe me. Ikaw na lang yung hindi nakakakilala. Baka ikaw na nga lang yung hindi nakakakilala ng value sa knowledge mo, di ba? Hindi ko alam kung ano yung mga skills niyo. Kasi I don't personally know you, pero siguro sa 30 days na pagsasama natin, guys, 'di ba? Little by little, or baka nga bukas ma-discover niyo na kung ano yung special skill na pwede niyo i-share sa iba para makatulong. Okay? So, tandaan mo, ikaw na lang yung hindi nakakakita ng value ng knowledge mo. And you already have something powerful within you. Tandaan mo yan, that others will pay for. Yun yung babayaran sa'yo ng ibang tao. Kapag na-discover mo, especially yung skill na pwede mong i-share sa kanila. And mindset number 2 is, your everyday knowledge can be someone else's breakthrough. Diba? Tulad nung sa kwento ni Jerome, para sa kanya, wala lang yung ginawa niyang pag-iipon na yon, yung sabi ng basic knowledge na yan. But yung mga tips na feel mo sobrang simple lang, those could be someone else's aha moment, di ba? And for real, one small lesson from you could change their lives. Totoo yan. Di ba? So imagine that. And then, isa pang mindset na dapat natin i-imbibe habang tayo nag-journey rito sa ating 30-day training. Be honest, guys. Be honest. Huwag magpaka-humble masyado. Ilabas yung expertise mo. Alam ko, may tendency tayong magpaka-humble. Ganun tayo mga Pinoy, di ba? Yung, di naman. Ganun. Ina-appreciate na, nire-recognize na, ina-affirm na yung skill mo, yung galing mo. Tapos, anong reaction natin? Imbes na mag-thank you, imbes na, alam mo yun, i-reciprocate yung pag-recognize. Ano sagot natin madalas? Hindi naman. Diba? Pero, guys, don't hold back. Kapag meron kang recognition na nakuha from others or, affirmation na, ang galing mo pala sa ganito, huwag ka na masyadong magpaka-humble. Diba? Huwag ka na masyadong magpaka-humble. Don't hold back. Your expertise deserves to be out there. Diba? Ilabas mo na yan and let the world see it. Okay ba tayo doon, guys? Okay pa ba? Yan. So, pag every time na may ikukwento ako, doon natin huhugutin yung
mga brain, yung mga mindset na dapat ipa-practice natin. Okay? Ayos pa ba tayo dyan? Baka tulog ka na, Joel, ha? Hindi pa naman. Gising ka pa Hindi ba? pa naman po. Gising. Okay, eto si Joel nakapag-start na ng e-book niya. Ikaw, Sheila, meron ka na ba na-start? Yung last po tinry ko nung nagbigay kayo ng free webinar. Yes, oo. Kumusta? After po ulitan ko pa ulit na balikan. Okay lang yan din. Okay lang yan din. Pero maglagay ka rin ng ng time frame mo kung kailan mo uli siya gustong balikan. Kasi bagay, maganda rin yan. Kapag iniiwan, ako, minsan ganun din. Pag may inumpisahan ako, iwan ko muna siya. Pagbalik ko, ang dami ko na-discover uli. Tapos yung pag ini-edit mo, ang dami mo nang gustong ipasok. Sana ganun din mangyari sa'yo. Sheila, no, wag yung, hindi yung, oh, naku, ayaw mo na nga yan. No, Sheila. Okay? Alright. So, ito naman, find your profitable ebook topic. This will happen on day 4. Ha? Sa day 4, we will choose the topic na hindi lang maganda. What does it mean? Hindi lang siya maganda sa tingin niya, pero for sure, kikita siya. Ko-convert siya into cash. Okay? And this is where we mix heart plus hustle. Alright? So, ano ibig sabihin nun? Sa day 4, introduce ko sa inyo yung 3 P's. Nakikita ba dyan? Yung passion, yung problem, and then yung profit. Ito yung madalas na framework na ginagamit sa pagpili ng topic. Hindi porke naisip mo lang or hindi porke trending siya, ito na yung gagawin mo. Pipiliin mong topic. Alright? So we have to consider these 3 things. These 3 P's, proven na to, na napaka-effective. Ito yung dapat ino-observe natin pag pipili tayo ng topic natin, okay? Passion, kung gusto mo ba talaga yung topic na yun, hindi dahil sikat lang siya, okay? Or may skill ka ba rin sa topic na yan. Number 2, na yung isa pang P, problem. May specific problem ba na sinisolve yung topic mo? Okay? And then profit. Kaya nga, hindi ina-advise na gumawa ka ng nobela mo. I mean, ng tungkol sa buhay mo. Kasi ano bang masasolve ng biography mo sa problema ng iba? Yung mga ganun. So, yung mga practical things ang madalas na magandang i-book na topic. Okay? And then profit, may willing bang magbayad para sa e-book mo? So, ito yung gagamitin nating framework pagpupili na tayo ng topic natin. Okay? So, may isa pa akong kwento rito si Carla. Carla loves journaling. Yung mahilig magsulat. Everyday, parang nagda-diary siya. And she created a self-worth workbook for women in transition. Okay? At first, akala niya, ano lang yun, too niche. Parang, masyadong sikat, ganun. But it solved a specific problem. So, nung pinost niya yun sa TikTok, with one-liner pain points. Ito, na-discuss na natin to yung dapat bago ka, di ba? Dapat alam mo yung mga challenges ng target audience mo. Yung workbook niya nag-boom and it sold out on her first week. Di ba? Kasi sinundan niya yung framework natin. So, of course, dito sa pagpili ng topic, gagamit din tayo ng research. Magre-research din tayo dyan. Papasadahan natin yan kung saan tayo po pwedeng mag-research para malaman natin na ito bang topic na to ay talagang kumikita, ito bang topic na to ay nakakasolve ba ng problem, paano natin malalaman yan. We can check out on forums, on Facebook groups, papasadahan ko lang ngayon pero tututukan natin to sa mga susunod na araw. And we can even check on TikTok comments kung ano yung madalas na kino-comment dun sa mga social media. Yun yung madalas na mga dilema nila, na yung mga problema nila, yung mga angal nila. That could be a good source na topic na pwede niyong gawin. Okay? And look at what people are struggling with, saan ba sila nahihirapan. Yun yung mga bagay na kino-consider natin. Na po pwede mong i-connect sa expertise mo plus yung problem nila. Okay? So, pag-aaralan natin yan. On day, tama ba? Day 4. Day 4, ayan. And then, alright. So, eto guys, may study. Alam niyo ba yung HubSpot? HubSpot is siyang marketing app. Sabi sa HubSpot, ito yung na-discover ni fun fact ng 2024. Sabi, did you know that according to HubSpot, 65% of buyers prefer learning about products via digital content, especially sa e-books,
rather than traditional ads. So imagine that, guys. People are moving away from old school ads because they want value, not just sales speeches. Imagine that. They prefer content that actually can help them make informed decisions, di ba? Like ebooks kasi babasa nila talaga, hindi yung dinadaan ka lang sa power over the usual pop-up ads and banners that are just noise. Totoo yan. So if you are still on the fence about creating an ebook, halimbawa talagang inaambisyon mo na gumawa ng hindi lang isa, kundi several ebooks, guys, you are your digital content is in the future, is the future. I mean, you are on the right track. Diba? Kaya ako sa inyo, seryosohin yung paggawa ng ebook. Anyway, wala naman kayong lalabas na ano dito, puhunan, diba? And your audience is so hungry for it. May mga information na po pwede nyo i-share sa kanila. Alright? Game changer talaga ang ebook writing. And nandito na kayo. So, samantalahin nyo na. Total, inumpisahan nyo na. Lubos-lubosin nyo na. Alright? And later on, papakita ko pa rin kayo ng ibang mga stats about, baka isipin nyo, meron pa bang nagbabasa ng ebook? Meron ba talagang audience ang ebook? Sige, kukunin yung mga resources natin din. Okay, so from this day 2, day 3, day 4, ito yung mindset na may imbibe natin. Okay? Alright. So, kasama sa structure natin, guys, dito sa 30 day, ay yung ating tinatawag na interactive assignment time. So, of course, we need to apply kung ano yung mga natututunan natin. Nandiyan yung sasagot tayo ng mga worksheets, katulad ng na-mention ko sa inyo kanina. And then, hindi lang sasagot, guys. We will also share our input, output sa mga kaklase nyo. Or even doon sa ating page, doon sa from buyer to boss page. Okay, why? Kasi it's also one way to validate kung ano yung na-discover niyo sa sarili niyo or kung ano yung mga natututunan niyo. Okay? Validate. And also, dapat kailangan mo ng somebody or ng community na mag-validate ng mga ginagawa mo or yung mga discovery mo dito sa training mo, di ba? Halimbawa, may kwento etong si Mike, nag-post siya ng mga simpleng takeaway niya. Diba? Itong takeaway niya, itong ginawa niyang teaser or yung takeaway niya is about an introvert. Sino ba rito ikaw ba, Sheila, introvert ka ba? Mahihain ka ba? Extrovert po. Extrovert. Ikaw, Joel, introvert ka ba? Nandun po ako sa gitna. Sa gitna. Ito si Tin, palagi ko si Tin, hindi siya introvert. So, naggumawa tong si Mike ng guide, introvert's guide to landing high-ticket clients. Paano ka naman makakahook ng mga high-ticket clients kung mahihain ka? Di ba? Pero akala ni Mike, walang papansin nung ginawa niyang yung posting niya ng takeaway niya. Pero, guys, imagine, ang dami nag-comment, ang dami nagtanong, ang dami nag-abang sa mga susunod pa niyang comment. And that's a sign na he had a hot topic. Diba? Minsan nahiya tayo mag-post, pinapangunahan tayo ng doubts natin na baka walang mag-react, dahil siya iba dyan, silent viewer niyo. Pero kapag talagang na-hook yan sa mga ipopost niyong, alam niyo yung mga info, maglalabasan din yan. Okay? So, kung magpo-post tayo ng mga learnings natin or output natin from this training doon sa ating community or doon sa ating page, don't just post, okay?
Kung merong magko-comment, basahin nyo, mag-feedback din kayo, okay? And even, halimbawa, si Joel nag-post dun sa ating, sa ating page. Sino pa ba susuporta sa kanya? Di tayo na rin, mag-post din tayo, mag-react tayo. Si Sheila nag-post din, magre-react tayo, magla-like tayo. Ganon, para at least ma-aware din yung ibang mga followers natin doon or yung members na ating page na there's something happening in this training na hindi lang basta-basta siya training. Diba? Yung mga simpleng learnings na pwede niya i-post, baka makatulong din sa kanila. Okay? So, you're not just writing alone. Tandaan niyo yan. You're building bonds and future collabs in the page, in our page, and even among us. Okay? Okay ba tayo, Ron? Ha? Pag may mga aha moments kayo, may natutunan kayo or may realization kayo sa training, guys, everyday. Imagine 30 days yan. Siguro kahit 5 man lang may maipost kayo, no? Ayan. Walang pilitan kung ano lang natural na learnings or insight na makukuha nyo. Kasi minsan, diba, sa mga hindi inaasahang moment, doon tayo biglang pinapasok ng ating creativity. Diba? Minsan pag may nadaanan salita, yun yung nagtitrigger ng ating creativity. So, wag mong pigilan yun. I-post mo lang. Okay? Post mo lang. Alright? So, here, another mindset, guys. From sharing your post or your output or your insight. Remember, done is better than perfect. Yan ha. Done is better than perfect. Don't wait for everything to be perfect before posting your teaser or your takeaway. The magic is in taking action. Huwag mo nang palipasan na, may naisip ka, meron kang, alam mo yun, may naglaro sa isip mo na you think, na-excite ka. Sige lang, i-post mo lang. Malay mo, di ba? Malay mo. So, ang magic doon is in taking action. There's a ganong actuation. So, you'll learn more as we go. Marami pa tayong dadaanan dito. Ako pag nanonood nga ako ng mga recorded trainings, hindi lang sa Google Ads, pati sa ibang bolt ng recordings ko rito. Kahit napanood ko na yan, ang dami ko pa rin natututunan, di ba? So, ganun lang yun. And second, give and receive feedback, guys. Importante yan. This is not just about your work. It's about learning from others. Gawin nating habit yon. And, ayaan nyo kung walang mag-react, okay lang din. Basta mahalaga na i-share nyo kung ano yung meron kayo dyan. And you've got to get comfortable with feedback. Kung ano man yan, constructive or positive, okay lang, tanggapin nyo lang. Because that's how we all grow, di ba? And trust me, every comment you get, sabi ko nga, whether it's positive or constructive, will bring you clarity and build your confidence. Minsan yung mga comment na yan, sila rin yung nakakatulong sa atin para, alam yun, ma-recalibrate natin yung pinadaanan natin o yung ginagawa natin. Tama ba? Kasi akala natin minsan, pag may ginagawa tayo, yun na yun eh. Di ba? Pero kapag iba-iba pa rin kasi yung point of view, nakaka-observe sa atin, nakakakita sa atin. Pag yun, maganda yung reception natin yung attitude natin, di ba? Sa pagtanggap ng feedback, malaking tulong sa inyo yan or sa atin mismo. That will cause clarity nga, hindi lang sa mga simpleng ginagawa natin. Okay, so dito rin guys, every week, meron tayong tinatawag na midweek motivation boost. Ito yung pwedeng mag-send ako ng email sa inyo, diba? And baka kasi iba, alam nyo, minsan pag nasa kalagitnaan na doon natatama rin, doon na alam mo yun, doon na bumabagal. So, etong by midweek natin, baka konting ano lang naman to. Konting kalabit lang kasi baka yung iba sa inyo ma-overwhelm na. O normal lang naman yun. Kaya may mga expect ninyo, may mga short email ako sa inyo para lang mag-group checking ako. Okay?
Para lang i-remind ka na, hey, you're doing great. Hey, keep going. Di ba? Ganun lang naman yan. And you might feel behind. Pwede rin na, nasaan na kaya ako? Kasi, syempre, may kanya-kanya ta activity, di ba? Si T nag-work, si Joel nag-work, si Sheila, working ka ba? O talagang full-time mom? Full-time po ngayon, ma'am. O, di ba? Kahit full-time, mahirap maging full-time mom. Talagang busy-busy rin niya eh. And then may baka may chances na hindi kayo makapag-submit ng homework, ng worksheet, baka wag niyo gawing cause yun or dahilan, reason para mag-lag kayo, di ba? Everyday mag-show up. When I say, hindi na tayo everyday magla-live, no? Pero what I mean is, maging habit sa inyo na may ginagawa each day para dito sa ating 30-day training. So, if you feel na late progress ka, actually late progress is better than no progress. Agree ba kayo ron? Late progress is better than no progress at all. Paano nangyayari yun? Ganito guys, try nyo huminto ng isang araw, wala kayong gawin. Halimbawa, mayroon kayong dapat tapusin isang chapter. Or kahit na hindi buong chapter, kahit key point lang. Huwag niyong pansinin, huwag kayong gumawa. One day lang. Ano yung expect niyo the following day? Palagay niyo ba sisipagin pa uli kayong gumawa? Palagay ko hindi na eh. Diba? Kasi inumpisa mo nang hindi gumawa eh. Unless na lang, nagkaroon ka uli ng motivation. Okay? Pero yung paghinto niyo yun, huwag siyang gawing talagang totally maging reason na huminto na kayo for life. Grabe, no? For life na. Alam mo, itong si Lay. Itong si Lay, isa akong classmates academy. Nag-start siya, day 5 pa. Ano ba? Kasi nag-under ko rin ako ng 30-day training. Day 5 na siya nag-start. Pero palagi siya nag-show up sa mga live sessions, sa mga submission ng mga worksheets. Pero day 5 na siya nag-start. And then she showed up consistently. After that, nakapag-publish din siya ng ebook niya before mag-day 30. So, anong lesson doon? Kung may mga times na medyo tinatamad ka, sige lang, pagbigyan mo yung sarili mo. Pero make sure babawi ka. Make sure babawi ka. Okay? Yun. Huwag nating hayaang talagang huminto na. So, anong point ko rito? Midweek, check your inbox, guys. Check your inbox or balik kayo dun sa page natin. Mag-drop lang kayo ron ng kahit simpleng message or simpleng post. Drop a short update. kahit sabihin mo pang ang status mo ngayon, still thinking for the topic, okay lang yan. At least nag-iisip ka pa rin, di ba? Okay lang yan. What matters is, you're still in the game. Kahit mabagal yan. Okay? Gets ba? Gets? Basta wag lang kayong hihinto ng matagal. Kasi mahirap na talaga. Okay? Ayan. So, ayan. Next mindset. Tama ba yun sa ko? Ayan. Check-ins is equal to accountability and momentum. Importante yon na kaya in-encourage kayo na mag-show up. Alright? Kasi we're all in this together. Wag mong isipin na, hirap na hirap ka. May mga point na baka hirap na hirap ka ng mag-isip ng topic mo. May baka dumating yung day na, ay naku, hirap naman nito. Sana huwag umabot sa ganun. Kasi hanggat maaari, pinapapadaliin natin tong course nyo para ma-accomplish nyo yung ating goal. Yung makapag-produce ng ebook, maibenta siya, diba? Maibenta siya, kikita siya talaga. Okay? And don't forget guys, progress over perfection. Yun yung magiging mantra natin progress over perfection pa rin tayo. This is all about moving forward. Moving forward, no matter how small the step is. Eto, learning ko to sa Google Ads. Ang dami nag-i-enroll sa Google Ads. Pero unti-unti umihinto. Unti-unti nababawasan
Di ko alam kung ano yung mga dahilan nila. Siguro may mga valid reasons, pero yung iba hindi ko na alam. Okay? So, tayo, this is only 30 days, guys. I-goal natin na ma-push natin up to the last day. Nandito pa rin tayo. Okay ba yun? Up to the last day, nandito pa rin tayo. Ang sama-sama together, sabi nga. So, ulitin ko, hindi tayo nagmamadali, although may time frame tayo. Diba? Sabi nga, may kanya-kanyang pace tayo, bawat isa sa atin. Yung bilis ko, hindi pwedeng maging bilis ni Sheila, or hindi maging kasing bagal, or hindi maging bilis ni Joel, or hindi maging bilis ni Tin. Diba? Pero ang importante, yung ginagawa natin araw-araw. Doon tayo magkakatalo-talo, diba? Ayan. And remember, we celebrate every step. Kahit baby step lang yan. Walang maliit na achievement dito. Okay? Tandaan nyo yan. Walang maliit na achievement dito. Every bit counts. So, let's keep the energy up and stay motivated hanggang abutin natin yung 30 day natin. Okay? Ayan. Ang dami na nating mindset dito. Alright, so yun ang module 1 nyo. Module 1 pa lang yun. Now comes module 2. Ito yung gagawin natin sa module 2. And passing na lang to. So ang expectation sa module 2, guys, you will learn how to plan like a pro and simplify your ebook creation. Huwag na natin pahirapan yung mga sarili natin. Okay? So we will just follow a simple yet effective framework sa pag-create ng ating ebook. Yun yung pagtutulungan natin. Alright? And then it's time to put the plan into action. Kasi sa module 1 natin, puro basagan ng mindset yan. Module 2, dito na tayo mag-start. Hoping na pagdating niyo sa module 2, guys, kahit kung i-rate natin yung level ng confidence niyo ngayon, at least nakaangat na siya pagdating ng module 2, ha? So, sa module 2, focus tayo sa structure, sa transformation, and then yung paggamit ng right tools para at least mapagaang, or mapabilis, or mapadali yung pagsusulat niyo ng inyong ebook. And we will start drafting your titles, and even yung mga chapters na inyong ebook. Okay? So, guys, pwede namang katulad nun sa pre-training ko, diba? Ang bilis natin mag-create ng titles, ang bilis natin mag-create ng topics, kasi nandun si AI, nandun si ChatGPT. Isang prompt lang, naglabasa na yung titles. Isang prompt lang, namili na tayo ng topics. Pwede naman yun, guys. Pero, dun sa mga worksheets natin na pagdadaanan, at least, ma-feel nyo without, pag wala tayong gagamit ng AI, ano bang ibig ko sabihin? At least, from within, ma-experience nyo, from your mind, ma-experience nyo, ma-appreciate nyo, kung ano yung skill, ma-rediscover nyo, kung ano yung skill na pwede nyo pang ibandera, na if you feel na makakatulong sa iba, diba? Without the use of AI, magkaroon ka ng reflection na, kaya ko pala to, pwede ko pala i-share yung ganitong skill. Meron pala akong ganitong skill. Okay? But later part, syempre, gagamit na tayo ng AI. But initially, gusto ko ma-feel nyo rin, paano mag-isip ng title without AI? Paano mag-isip ng topic without AI? Pero at least guided pa rin tayo para hindi naman tayo talagang yung mga brain cell natin ay mag-alisan na. Okay? Gag-guide pa rin naman natin yung ating process. Okay? May guide pa rin yun. Ang point ko lang is, at least sa beginning ng process natin, ng training natin, magamit din natin yung ating mga brain cell. Okay? And then later part na papasok si AI. Alright? Ito na sa email nyo to, guys, yung calendar. With your calendar, nakikita nyo yung yellow dyan, ayun yung mga live session natin, katulad nito. And we hope na hindi siya masyadong matagal kasi alam ko rin naman na busy rin kayo. And then yung mga link dyan, ayan yung mga homework nyo. I think naka-restrict pa yan para hindi kayo mauna.
Madaya, may nagkumuha na nga ng access eh, hindi ko pa nga nadidiscuss. So, each day ko siya i-unlock. Each day ko siya ibibigyan kayo ng access. So, i-click niya lang yan, and then, ma-open na yan sa doc file. Guys, make a copy tayo palagi ah. Huwag kayong magsasagot dun sa original copy. Make a copy every time na gagawa kayo or mag-answer kayo ng homework or worksheet. Make a copy muna and then doon na kayo mag-answer. So, interactive yung ating mga homework, okay? So, each link yan sa calendar nyo is equivalent to homework or worksheet or sit work. Ayan. Para may gawin kayo. And don't worry, hindi naman yan nakaka-nosebleed, hindi naman yan nakakaputok ng ugat. Madali lang yan. Ibig sabihin, just for you to be busy, kahit ilang minuto lang, para connected pa rin kayo sa training nyo. Ha? Kahit may ginagawa kayo on the side yung mga regular activity nyo, at least meron kayong check-in, yung tinatawag dito sa training natin, kahit hindi kayo makikita. And nakalagay dyan mga pre-recorded. I'll be sending pre-recorded videos. Hindi naman siya mahaba. Ano lang siya, parang sort of a little lecture or instruction para sa gagawin niyo for the day, para maging guide niyo na rin leading to our next live session. So, pagdating na susunod na live session natin at may mga tanong kayo along the way, doon nyo i-ready yung mga questions niya. Magkakaroon tayo ng Q&A doon sa mga live session natin. Pero yung in-between, from this session to the following session, mga pre-recorded na yun. Okay ba tayo doon, guys? Para hindi ko rin kayo nai-istorbo ng bonggang-bongga. Okay ba tayo ron? So, papadala ko yan via email. Alright? Ayun. Ngayon, Miss Mel, paano namin isasubmit yung homework? Ganun pa rin, via email. Submit nyo lang via email, tapos lagay, dun sa subject, lagay nyo lang kung ano yung activity na yon, kung ano yung homework number, kasi may tag naman yan, homework number plus yung title. Alright? Para lang makita ko rin na, okay, connected pa. Okay, nandito pa si nandito pa pala si Sheila, hindi pa pala bumibigay. Nandito pa pala si Joel, nandito pa pala si T, nandito pa pala si Rodia. Hindi pa pala sila nag-give up. Okay? So, yan. So, don't worry, simpleng-simpleng mga homework lang yan. And, ayan nga guys. So, module 1 and 2 yung, I think, no? Module 1 and 2 yung nandyan. So, every week, doon ko lang ilalabas kung ano yung module na dadaanan natin. And, bago kayo sumalang sa mga pre-recordings nyo, doon sa live session, papasadahan na natin kung ano yung expectation nyo for the module on that week. Okay ba tayo ron, guys? Ayan. So, pag medyo baka tanongin nyo, anong structure ng ating training? So, ganun siya. May live session, may mga homeworks na hindi naman mahirap, more on reflection yan. Tapos, pre-recorded para at least man lang yung mga hindi makasabay dito, or I mean, magsa-self-pacing kayo, di ba? You can watch the recording anytime na gusto nyo. Basta mahalaga, huwag nyo palipasin yung isang araw na hindi kayo nakakonect sa activity natin. Okay? Ayun. So, ano pang meron? Interactive assignments, and yung mga community challenge natin dito. Ano ba yung mga community challenge na yan? Simple lang, yung pagpo-post lang ng mga takeaways nyo, yung mga insights nyo, para lang malaman din ng ibang mga nasa page natin na you are doing your 30-day training. You are into this 30-day training. And ayun, ma-excite din sila. Mag-enroll din, di ba? Kasi marami sila nakikitang insight nyo, matututo kayo. Ayun. And then midweek, katulad ng sinabi ko kanina, meron kayong marireceive na email from me para lang mangumusta. So I will not be sending email every day, ha? Kasi ayoko talaga mang-istorbo sa inyo. Pero you have to send your homework via email kung meron man yan, okay? And hindi naman ako strict sa oras.
Kahit anong oras niyo i-send yan, basta mahalaga ma-send niyo sa akin. Okay? So, Module 2, recap na to guys Module 2, doon na tayo magpa-plan ng ating winning ebook. Umpisa na nating mag-start sa ating ebook. Okay? So, ganun pa rin. Pagdating ng Module 2, may mga pre-recordings tayo and then mag-start na rin tayong gamitin yung ating Google Doc, yung Canva, dadaanan natin yan, pag-aaralan natin yan. And then sisilipin din natin paano mag-create ng account sa Gumroad. Guys, yung hindi familiar sa Gumroad, pwede nyo i-google, gumroad.com. Ano siya, marketplace siya. Free, pwede mong i-upload yung product mo dyan. When I say free, hindi ka sisingilin monthly. Kukuha lang sila ng part nila kapag nakabenta ka, parang service charge lang. Pero yung monthly maintenance na sinasabi, wala. Okay? And then, yun. And magda-draft na tayo ng mga titles natin. And this time, kung palagay nyo, maganda yung naisip nyo at hindi nyo na kailangan si ChatGPT para sa titles and chapters nyo, very good yun. Pero kung medyo talagang hirap, talagang magre-resort din tayo kay AI, okay? And then, ayan, every time na meron tayong live session, Q&A, hindi mawawala. Okay? So, check-in. So, basically, hindi ko pala na. Ayan. So, basically, yan yun, guys. So, for tonight, ito yung ating na-discuss or na-present ko sa inyo, yung mindset shift. Ito lang naman ang tatandaan natin. Isa lang yung mantra natin. Progress over perfection. Sa dinami-dami ng dinaanan nating mindset kanina, ito lang yung ating pinaka-mantra. Progress over perfection. Okay? And then, yung every week, i-walk through ko kayo sa mga activity. And then, ayan na nga, self-discovery begins when you realize that you have a value. Okay? And then for our first assignment, guys, ang title ng assignment nyo is Your Big Why. Bakit nyo ba ito ginagawa? Bakit ka nag-enroll dito? Bakit kailangan mo gumawa ng ebook? Para saan? Bakit kailangan mo pa ng... Di ko alam kung anong dahilan nyo. Diba? Hindi ko alam. Doon sa assignment nyo, i-pour out your heart. Ang title nun is Your Big Why. Bakit ba? Diba? Bakit nga ba? Okay. So yan. Wrap up na tayo. Before we wrap up, guys, let's celebrate your day one win. Para sa akin, big win na to sa akin, sa inyo. And tonight, we focus on setting the right foundation. Mindsetting yan palagi, guys. Diba? Mindsetting. Sa lahat ng gagawin nyo, big or small decisions, big or small activity, you should have the right mindset. Diba? And, you know now na this journey isn't about being perfect. Lagi kong ulit-ulitin yan. It's about showing up. Kung naglalag ka, huwag kang mahihiya, magpakita ka, kung malabit ka, kalabitin mo kami, mag-message ka, and then share your story. And remember, one step at a time tayo. You don't need to have all the answers tonight. Alam ko may mga tanong pa kayo dyan. Alam ko hindi ko naman nasagot iba dyan. Pero ang mahalaga, guys, you are here. Alright? You are here. And you are committed. Doon pala sa pagsa-sign up, malaking ano na yan, kumbaga, decision na yan for you to push, di ba? At gawin tong training na to. And you are ready to explore what makes you powerful. Di ba? What makes you powerful? Ayan. Diba? Okay pa ba tayo dyan, guys? Nandito na ako sa last slide ko. So, congratulations and truly, God bless, guys. God bless. Ayoko gamitin yung good luck. It's always God bless. Okay? So, congrats sa pag-take ng first step towards writing, launching, and selling your first ebook. Yeah?
Pag malaki mo yan, naka-enroll ka dito sa ganitong klaseng training and you made the decision to start. And that's already a win in itself. Di ba? Yung, alam nyo, yung sabi kong pending na gusto mag-enroll, ano pa siya, talagang looking for budget. Sabi ko, wag maging dahilan yung budget para hindi mo gawin ito. Di ba? Kasi madali namang ma-resolve yan. Kaya naman, so don't stop here. Follow each module, guys. Take action every day. And remember, ulitin ko yung mantra natin, progress over perfection. So, hindi kailangan perfect. Paulit-ulit na lang, no? Basta steady lang. Steady ka lang, guys. Every little step counts. And of course, engage with your fellow student. Huwag mong isipin ikaw lang, ha? Maki-engage ka. I-share mo yan kung ano may matututunan mo dito. At magtutulungan tayo. Remember, magtutulungan tayo. We are all in this together. Suportahan, sabi nga. So, from planning, writing, hanggang sa ma-launch yan, suportahan tayo. Alright? So, ready for this? Tuloy natin to, guys. Ready? Tuloy-tuloy natin to hanggang makaabot tayo sa last day natin. Ayan. And that's my final slide. Bababa ko na. And, kumusta kayo dyan? Okay pa ba kayo? Teka, baba ko na. Stop sharing na tayo, guys. Ayan. Thank you so much, guys. I'll see you tomorrow dun sa ating assignment. Ayan. So, send ko na lang yung assignment nyo. Okay? And then, so from tomorrow until bago mag-uli live session, expect niyo yung mga pre-recordings natin. Okay, guys? Meron ba kayong gusto sabihin or itanong bago tayo magpaalam? It's already 9. Oh, tama. Galing natin, halos 1 hour lang. Gusto ba kayo itanong before we say goodbye? Total na congratulate ko na kayo. After po nung 30 days, ano pong next? Mag-launch na tayo, di ba? Ano yun? May kumustahan. Merong post-launching. Pag-uusapan natin kung ano yung what went wrong, di ba? Pag-uusapan natin yung strength ng launching nyo. Yun, para at least ma-improve natin yung mga susunod pa nating module. Okay ba sa iyo yun, Joel? So in short, i-assess natin yung naging journey mo sa 30 days na yun. Good question yun, Joel. Meron pa po bang tanong? Sheila, ikaw may tanong ka? Wala naman po sa ngayon. Sa ngayon. Ikaw, Tin. Ay, kaya ba ni Tin? Sige. So sige, Tin, go. Sa next po natin, Coach Ben. Baka sa next kamustahan po natin, baka maisingit ko siya kasi sa ngayon nakukuha ko pa siya, mukhang yung susunod ang hindi. Ay, hindi, kaya yan. Huwag mo huwag mo anticipate na baka hindi. Kaya yan, Tin. Tadaliin natin hanggat makakayanan. Okay? Kasi I know the feeling yung mahirap na overwhelm talaga. Minsan yun yung nagkakos na ayoko na. Hirap naman. Sana hindi tayo mabot sa ganon. Lalo na with your schedule, sa trabaho, sa dami ng ginagawa. Kaya sabi ko nga kanina, if you feel like giving up, kumausap lang kayo ng anyone dito sa group natin. Mag-chat lang, ganon. Kasi normal lang din naman yan, yung overwhelm na yan. Kaya mayroon tayong mga check-in. Okay? And yan, ina-acknowledge ko yan, Tin. Yung mga ganyang feeling. Valid yan. Sige. Ayan. Sige, wala na ba? Meron pa ba? Bago tayo magpaalam? Okay na? Okay na tayo, guys? Thank you so much and have a good night. Good evening. Ayan. Sana nakakain na kayo. Sige. Thank you so much, Sheila, Joel, and Tin. Ingat, Thank you Tin. po. Thank you See po. you next time. Bye-bye.